7:30 ng gabi sa isang tahimik na baryo. Ang hangin ay may dalang init ng araw at ang ilaw sa kusina ni Aling Nena ay malumanay na kumikislap sa ibabaw ng lumang mesa. 69 na taong gulang siya, dating guro at ngayon ay ina at lola na mas pinipiling magtanim ng gulay sa maliit nilang bakuran. Nakaangat ang mga paa niya sa bangkito. Sa bawat pintig ng puso parang may humihila pababa sa kanyang mga bukong-bukong, mabigat, matamlay at tila puno ng tubig. Siguro pagod lang, bulong niya, pero ang totoo, ilang linggo na niyang nararanasan ang ganitong bigat. Noong kabataan niya, kayang-kaya niyang maglakad mula palengke hanggang bahay, makipagtawaran, magbuhat ng gulay, tumawa ng malakas, at sabay magluto para sa pamilya. Ngayon, bago pa man dumilim ng lubos, ang tsinelas ay sumisikip, ang balat sa paa ay kasing kinis ng basang dahon, at kapag pinisil ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Marami sa atin sa gintong edad ang may ganitong tanong. Normal ba ito sa edad o babala ba ito ng katawan na may dapat baguhin? Ang pamamaga sa paa ay maaaring dulot ng matagal na upo o tayo sobrang alat, kulang sa tubig, init ng panahon, at kakulangan sa banayad na galaw. Maaari ring may kaakibat na kondisyong medikal, alta presyon, varicose veins, problema sa puso o bato, diabetes o uric acid. Hindi para manakot, kundi para ipaalala, nagsasalita ang katawan at may magagawa tayo sa bahay. Ngayon na. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang 6 na natural na paraan laban sa pamamaga sa paa. Gagawa tayo ng praktikal na ritual, posisyon, inom, plato, galaw, lamig-init, at bonus na halamang pampagaan, lahat kayang sundan ng isang senior sa simpleng hakbang. Kung handa ka, mag-subscribe sa Gintong Edad at mag-comment ng isa para alam kong kasama ka. Simulan na natin. Bahagi 1. Itaas, ipahinga, ayusin ang pangunahing posisyon. Kapag tayo ay nakaupo o nakatayo ng matagal, bumabagal ang pagbalik ng dugo mula sa paa, paakyat sa puso, kaya naiipon ang likido sa paligid ng bukong-bukong at sakong. Ang unang prinsipyo ay simple ngunit makapangyarihan. Itaas. Iangat ang paa ng mas mataas sa antas ng puso sa loob ng 20 minuto, 2 hanggang 3 beses sa maghapon. Ilapat ang unan sa ilalim ng sakong, hindi sa tuhod, upang hindi mapisil ang likod ng tuhod kung saan dumaraan ang malalaking ugat. Kung may recliner ka, maaari, ngunit idagdag pa rin ang unan para mas maging epesyente ang pag-agos paakyat. Pangalawa, ipahinga, ngunit igalaw. Ang pahinga na walang galaw ay parang ilog na nabara. Titigil ang agos. Bawat 10 minuto ng panonood o pananahi o pagbabasa, igalaw ang paa. Paikutin ang bukong-bukong ng 10 pakanan at 10 pakaliwa. Itaas baba ang mga daliri ng paa na parang marahang tumatapik sa hangin. Iunat bali ang tuhod ng banayad, parang kumakaway. Ang mga ito ang maliliit na bombang nagtutulak sa dugo at lymph paakyat. Ikatlo, ayusin ang posisyon. Kapag nakahiga, iwasang magpatong ang paa sa isa't isa. Maaring magdulot ito ng harang sa daloy. Kapag nakaupo, dapat nakalapat ang talampakan, hindi nakabitin ang sakong sa gilid ng upuan. Kung inirekomenda ng doktor ang compression socks, isuot ito sa umaga bago lumabas ang pamamaga at alisin sa gabi. Kung wala pang payo, iwasan ang sobrang sikip na medyas na nag-iiwan ng marka. Madalas itong lalong nag-iipon ng likido sa ibaba ng piniga. Gumawa ng personal na pahinga galaw orasan. Bawat 30 minuto, tumayo at maglakad ng 2 hanggang 3 minuto, saka bumalik sa ginagawa. Kapag naghuhugas ka ng plato, isingit ang 5 hanggang 10 beses na pagtaas ng sakong. Sa pagtulog, maglaan ng isang unan sa ilalim ng paa.
Paggising, agahan ng 10 minutong pag-angat para paandarin agad ang daloy. Sa loob ng 2 linggo, marami ang nakakakwento. Lumuluwag ang tsinelas tuwing hapon. Ganito ang kwento ni Aling Nena na sinabayan ng pag-angat ng paa ng maikling paglakad-lakad tuwing adaan, mas gumaan, mas komportable. Bahagi 2, tamang inom at bawas salat ang lihim sa kusina. Maraming naniniwala na ang mas kaunting tubig ay mas kaunting pamamaga. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari kapag kulang sa tubig, mas nag-iipon ang katawan ng likido bilang proteksyon. Kaya ang prinsipyo, maliit ngunit madalas. 1 baso sa paggising, kalahating baso bago at pagkatapos kumain, 1 bago maglakad sa hapon, at kalahating baso bago maghapunan. Bawasan ang pag-inom 2 oras bago matulog upang hindi putol-putol ang tulog sa paghihi. Ngayon, ang alat. Ang asin ay parang imbitasyon sa tubig upang manatili sa loob ng katawan. Sa kusina, maraming asin trap, instant na sabaw, delata, tusino, longganisa, chicharon, ilang biskwit at tinapay. Magtakda ng patakaran, kalahating kutsarita sa maghapon, kabilang ang lahat ng pinanggagalingan. Hindi lang ang isinasaboy mula sa shaker. Para sa lasa, balik tayo sa kusinang Pinoy. Suka, kalamansi, luya, bawang, dahon ng laurel, paminta. Gumawa ng sariling sausawan, suka, hiwa ng luya, kaunting paminta, mabango, maanghang, ngunit hindi maalat. Isama ang potassium balance para sa karamihan na walang problema sa bato. Saging na saba, kamote, monggo, pechay, kamatis, avocado. 1 tasa sa tanghali ay magandang panimula. Ngunit kapag may sakit sa bato o nakadialysis, kumonsulta bago magdagdag. Bantayan ang labis na tamis at caffeine. Sa halip na matamis na iced tea, piliin ang maligamgam na tubig na may pandan o hiwa ng luya. Kung mahilig sa kape, 1 tasa sa umaga ay sapat. Iwas sa hapon upang hindi maapektuhan ang tulog dahil ang kulang na tulog ay isa ring ambag sa pamamaga. Gawing proyekto ang kusina, 1 maliit na talaan sa pinto ng ref, araw-oras inom, alat alternatibo, pakiramdam sa paa sa hapon. Sa loob ng 2 linggo, masusukat mo kung aling kombinasyon ng inom at bawas alat ang tunay na gumagan sa iyo. At kung may alta presyon, iayon sa payo ng iyong doktor ang target na asin. Bahagi 3, banayad na galaw, ang bomba ng katawan laban sa bigat. Ang mga kalamnan sa binte ay parang bomba. Tuwing umiikid, itinutulak ang dugo paakyat. Kung nakaupo o nakatayo tayo ng mahaba-haba, humihina ang bomba, kaya ang sagot ay hindi laging mas maraming ehersisyo, kundi tamang galaw sa tamang dalas. Galaw 1, padyak sa eri. Humiga o umupo ng nakasandal, itaas ang paa at magpadyak na parang nagbibisikleta sa hangin. 20 ikot, 2 ulit, 2 beses sa maghapon. Hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy na ritmo. Para sa may maselang tuhod, ipadyak ng mas mababa at mas mabagal, ngunit mas madalas. Galaw 2, calf pump. Tumayo sa likod ng silya, itaas ang sakong hanggang tumukod ang dulo ng paa. 15 ulit, 3 set. Kung kaya, mag-hold ng 2 segundo sa tuktok bago ibaba. Kapag nangangawit, bawasan at dahan-dahang dagdagan kada araw. Galaw 3, ankle alphabet. Nakaupo, iguhit gamit ang daliri ng paa ang mga titik A hanggang Z sa hangin. Mapangiti mang tingnan, mahusay ito sa bukong-bukong at litid. Galaw 4, lakad pahinga lakad. 10 hanggang 15 minuto, 3 beses sa maghapon. Kung masakit ang tuhod, 5 minuto kada 2 oras. Mas mahalaga ang dalas kaysa haba. Galaw 5, pag-unat sa dingding. Iunat ang likod ng binti sa dingding, 10 segundo,
3 ulit bawat binti. Pagkatapos, bahagyang tupiin ang tuhod upang maunat ang mas mababang bahagi. Para sa may varicose veins, iwasan ang bigla at mabibigat na anggulo. Piliin ang mabagal at tuloy-tuloy. Para sa madaling hingalin, sabayan ang paghinga. Inhale 4, hold 2, exhale 6, parang alon sa pampang. Kung may pamumula, init o matinding sakit sa isang binti, tigilan at kumonsulta, maaaring senyales iyon ng mas seryosong kondisyon. Gumawa tayo ng isang araw na halimbawa, pagbangon, 10 minutong pag-angat. Pagkatapos magalmusal, calf pump 2 set. Tanghali, 10 minutong lakad. Hapon, ankle alphabet habang nakaupo, 1 hanggang 2 ulit. Gabi, maikling masahe at pag-angat bago matulog. Sa loob ng 3 linggo, masasanay ang katawan, hindi biglaan kundi tiyak at banayad. Bahagi 4. Plato na anti-pamamaga, kulay, hibla at tamang timpla. Ang salitang anti-inflammatory ay magandang pakinggan, ngunit mas mahalaga ang pagsasalin nito sa pinggan araw-araw. Una, kulay. Kalahati ng plato sa tanghali ay gulay, malalabay tulad ng pechay at kangkong, madilaw o kahel tulad ng kalabasa at karot, mapula tulad ng kamatis. Lutuin sa pasingaw o maikling pakulo upang hindi matapon ang sustansya. Ikalawa, hibla at butil. Subukan ang hinalong kanin, 3 bahagi puti, 1 bahagi brown para unti-unting masanay ang tiyan. Ang hibla ay tumutulong sa asukal sa dugo at timbang. Kapag balanse ang timbang, kadalas ay bawas din ang pamamaga. Isingit ang munggo 2 beses sa 1 linggo. Timplahan ng bawang at luya para sa ginhawa. Ikatlo, matinong protina. Pumili ng isda, galunggong, bangus, 3 beses sa 1 linggo. Sa manok, alisin ang balat, timplahan ng suka at kalamansi sa halip na sobrang asin. Ang tokwa ay abot kaya at mahusay ipares sa malunggay o pechay. Ika-4, bawas alat, dagdag lasa. Gamitin ang dahon ng laurel, paminta, luya. Gumawa ng sariling suka, luya, kalamansi na sausawan. Iwasan ang instant na sabaw, magpakulo ng butong isda at gulay para sa natural na sabaw. Ika-5, matamis na disiplina. Sa panghimagas, piliin ang saging na saba na pinasingawan, papaya o maliit na hiwa ng pakwan. Kung may diabetes, iayon sa payo ng doktor ang dami at oras ng prutas. Ika-6, uric acid watch. Bantayan ang laman loob, maalat at tuyong isda at beer, palitan ng in-steam na isda, dagdagan ng gulay at piliin ang maligamgam na tubig sa hapon. Isang halimbawang plato sa isang araw, almusal. Hinalong kanin, tokwa pechay gisado na may bawang at luya, maligamgam na tubig. Tanghalian, isdang in-steam, kalabasa malunggay sa maiksing pakulo, kalahating mangkok na hinalong kanin. Merienda, saging na saba na pinasingawan. Hapunan, monggo na may dahon ng sibuyas at kaunting kamatis, maliit na bahagi ng manok na walang balat. Gabi, maligamgam na tubig, iwas sa matamis na iced tea. Ang plato ay hindi kailangang mamahalin, kailangan lang ay may kulay, may hibla at may disiplina sa alat. Bahagi 5. Lamig at init. Kailan, paano at gaano katagal, kasama ang tamang tsinelas at gabi na ritual. Tanong ng marami, yelo ba o init? Kung bagong-bago ang pamamaga matapos ang mahabang lakad o pagtayo, mas angkop ang lamig. Balutin ang yelo sa malinis na tuwalya. Idampi sa paligid ng bukong-bukong ng 10 hanggang 15 minuto, 2 hanggang 3 beses sa maghapon. Huwag idikit ng direkta ang yelo sa balat. Kung matagal na at pakiramdam ay paninigas, subukan ang banayad na init. Warm soak, maligamgam na tubig, may kurot ng asin o hiwa ng luya kung hiyang.
10 minuto habang ginagawa ang ankle alphabet o gentle calf pump. Pagkatapos itaas ang paa ng 10 minuto. Maaring pagsamahin, lamig sa hapon kapag puno ang pakiramdam. Banayad na init sa gabi bago matulog para palambutin ang litid. Kung may diabetes at mahina ang pakiramdam sa paa, gumamit ng maligamgam lamang at maikling oras at kumonsulta muna. Footwear check. Ang tama at komportableng sapin sa paa ay kalahati ng laban. Dapat may espasyo ang mga daliri, malambot ang takong at may kaunting arko para suporta. Iwasan ang masisikip at mataas na takong. Sa bahay, iwasan ang paglalakad ng nakapaa sa matigas na sahig. Masuportang tsinelas ang piliin. Palitan ang luma at patag na insole. Madalas dito pala nanggagaling ang reklamo ng bigat. Gabi na ritual. Bago matulog, 5 minutong banayad na masahe mula bukong-bukong pataas, 1 minutong pahinga, saka itaas ang paa sa unan. Isabay ang paghinga, inhale 4, hold 2, exhale 6, paulit-ulit sa loob ng 2 minuto. Ang ritual na ito ay hindi lang para sa paa kundi para sa isip. Nagsasara ng araw at naghahanda sa himbing. Bonus, halamang pampagaan, luya, bawang at malunggay, pero may patnubay. Sa hapon, 1 tasa ng maligamgam na salabat na hindi masyadong matapang ay maaaring makatulong sa pag-relax. Ang bawang sa ulam ay maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa daloy ng dugo. Ang malunggay ay mayaman sa bitamina at mineral para sa kalamnan at ugat. Ngunit kung umiinom ka ng blood thinner, gamot sa alta presyon o diuretics, huwag biglang magdoble ng bawang o uminom ng puro katas ng walang payo. Gumawa tayo ng 3 linggong eksperimento upang makita ang sariling tugon. Unang linggo, posisyon ang sentro, pagangat 2 beses sa maghapon, 20 minuto bawat isa, pahinga, galaw, orasan, tuwing 30 minuto, calf pump sa umaga at hapon. Ikalawang linggo, ayusin ang kusina, tamang inom na pira-piraso sa maghapon, kalahating kutsaritang asin total, kulay sa plato, hinalong kanin, iwas sa matamis na iced tea. Ikatlong linggo, ritual, lamig sa hapon kapag puno. Banayad na init sa gabi, salabat kung hiyang, at maikling masahe bago matulog. Maglaan ng maliit na kwaderno, markahan ang araw na pinakamagaan ang paa at anong kombinasyon ang ginawa mo. Karaniwang tanong, pwede bang sabay-sabay? Oo, ngunit dahan-dahan. Isa muna, idagdag ang ikalawa, kinabukasan, ikatlo sa susunod na araw. Kailan tatawag sa doktor? Kapag may pamumula, lagnat, sobrang init, biglaang pananakit sa dibdib, hingal o kakaibang pamamaga sa iisang paa, kumilos ka agad. Gaano katagal bago gumaang? Iba-iba, ngunit maraming nakakakita ng pagbabago sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kapag tuloy-tuloy ang ritual. Pwede ba ang compression socks? Kung may payo ng doktor, oo, isuot sa umaga bago lumabas ang pamamaga, alisin sa gabi. Well, paglalagom, ang pamamaga sa paa ay hindi hatol, ito ay paanyaya sa mas disiplinadong ritmo. Iangat ang paa, igalaw ang bukong-bukong, bawasan ang alat, ayusin ang plato, pakinggan ang katawan. Ang maliliit na ritual ay parang patak ng ulan na unti-unting bumubuo ng batis, hindi biglaan ngunit tiyak. Kung magbabalik ka bukas at sa makalawa, bitbitin mo ang una, ikalawa at ikatlong hakbang, sa 1 linggo mapapansin mo ang pamilyar na tsinelas na mas madaling isuot. Si Aling Nena, 3 linggo matapos simula ng ritual, ay naglakad kasama ang apo sa palengke. Hindi malayo, hindi mabilis, ngunit may ngiti at gaan. Uuwi siya, magpapahinga, iinom ng maligamgam na tubig at magpapasalamat sa sarili. Unti-unti,
bumabalik ang kayang-kayang gawin. Ganyan ang layunin natin, hindi sabay-sabay na himala, kundi maingat na pagbabalik ng ginhawa. Final, kung may senyales ng impeksyon, matinding sakit, pamumula, lagnat, biglaang pananakit sa dibdib, o kakaibang pamamaga sa isang paa, magpatingin agad. Laging tandaan, ang pinaka-epektibong lunas ay nakabatay sa iyong kasaysayan at payo ng doktor. Laging kumonsulta sa iyong doktor. Paalala, ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang. Kumonsulta pa rin sa inyong doktor bago subukan. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, mag-subscribe sa Gintong Edad at mag-comment ng isa. Ang kwento mo ay maaaring maging liwanag sa iba.